Kung mapapansin nyo dito, yung puno ay halos nasapawan na siya ng ginawa nilang reclamation. Ayan, halos kasing pantay na. Sa drone lang siya maliit, pero pagka nilapitan mo talaga sobrang taas na siya. Ito, may drone tayo na malapit. Ganyan siya. Sukatin nyo, mayroon siyang slope protection yung ginawa nilang revetment construction. Sa mga gilid-gilid niya may mga riprap na ginawa nila. Halos lahat ng gilid niyan, pag natapos yan, ganyan yung forma niya. Parang sa Mall of Asia, yung mga na-reclaim doon, ganyan yung itsura niya. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. Ito ay magkaroon din ng expressway na layuning mapabilis ang biyahe na hindi aabot ng 30 minutes mula Maynila. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT7 sa Bulacan. Ang New Manila International Airport ay project ng San Miguel Corporation na may budget na 740 billion pesos. Nakipag-ugnayan din sila sa Jacobs Engineering para sa disenyo ng airport. Sila din ang nagdisenyo sa Changi Airport sa Singapore at iba pang malalaking airport sa mundo. Kasama din sa proyekto ang Buscales Westminster na siyang naunguna sa land development ng airport bago ito tayuan ng mga buildings at mga runways. Pag natapos na ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami ang mga negosyo, investor, at lalong-lalo na ang turismo sa Bulacan. So yan, dito tayo ngayon sa may bandang Barangay Libis. Ito yung Barangay Libis. Dito yun sa parte ng Taliptip, Bulacan. Ito rin natin puntahan to. Itong pinakamalapit na area o kabahayan dito sa may ginagawa nilang New Manila International Airport. At dito ay makikita natin dito may mga bangka sila dito. Mga bangka sila dyan. And then yung kabahayan dito sa gilid minsan umaabot hanggang dito sa may parke na yung high tide. Mag high tide dito. Yan siya. Nakakatan kaya tayo. Wala yan. Yan, may mga bahay dito na lubog na. Meron din dito rest house. Ang ganda dito kumain tsaka mag-inuman. Yan, ito na yung airport lapit na. Yan, taas di ba? Yan na yung airport. Sobrang taas na. Siguro yung line natin sa airport ay nasa na lang to, 500 meters mula dito sa location natin. Yan, lapit na dito. Kung mapapansin nyo dito, yung puno ay halos nasapawan na siya ng ginawa nilang reclamation. Yan, halos kasing pantay na. Yan, ito yung Barangay Libis dito. Ito yung laging natamaan ng high tide nung last year pag nag-high tide siya. Dito, mataas dito yung tubig. Yung mga bahay dyan ay pinapasok na ng tubig. Yan. Ito yung mga kabahayan naman dito. Meron pang mga bahay dito. Yan. Meron din dito sa gilid-gilid. Ito yung lubog na bahay, inabandona na. Tapos meron din dito, may tao pa nga dun Tapos yung ibang parte ng bahay na malapit, ito may bahay dito na malapit. Ito napuntahan natin ito nung nakaraan, yung may aso dyan. Dyan tayo nagpalipad ng drone. Yan, dyan. Kasi malapit na tayo. Siguro yung lapit natin nasa na lang 30 meters mula dun sa ginagawa nilang reclamation. Ito sa parte na yan. May bahay pa pala dito.
Ito yata yung last na bahay na nadaanan natin, tapos dito tayo nagpalipad ng drone. Yan. Kasi sobrang taas na to, itong ginagawa nilang airport. Sa ngayon kasi ay tinigil nila, na-delay siya ng, sabi ni Sir Ramon ang madi-delay siya ng 1 year kasi nga kulang ng supply ng buhangin. Yan. Pero may mga ibang parte dun sa unahan, doon sa dulo, may nakita kong vlog na meron pa rin naghahakot pero hindi nagaanong marami, kumbaga pa isa-isa na lang naghahakot ng buhangin yung galing sa Zambales. Yan. Yan siya. Ito yung mga bahay na malapit sa airport. Hindi tayo makapunta dun sa mga kabahayan kasi dito, yan, hindi tayo makatawid dyan, saka dito sa harapan natin. So hanggang dito lang tayo. Pero yung lapit natin nasa ano to mga 500 to 700 meters na lang yung lapit natin sa ginagawa ng reclamation. Yan, ito na yung reclamation. Sobrang taas na yan. Kung ako yung susukat, parang aabot na siya ng 7 to 10 meters yung taas eh. Ganoon nakataas tong natambakan dyan. Sa drone lang siya maliit, pero pagka nilapitan mo talaga ay sobrang taas na siya. Ito may drone tayo na malapit. Ganyan siya. Sukatin nyo, mayroon siyang slope protection eh. Yung ginawa nilang revetment construction sa mga gilid-gilid niya, may mga riprap na ginawa nila. Halos lahat ng gilid niyan, pag natapos yan, ganyan yung forma niya. Parang sa Mall of Asia, yung mga na-reclaim doon, ganyan yung itsura niya. Parang mas mataas pa nga yan, yung airport na yan. Ayan siya. So mauurong yung nito pagbubukas. Siguro mga 2028 to 2029. Pagkasakaling next year or last quarter ng 2025 ay meron ng mga buhangin, ay maumpisahan ulit itong pag-reclaim nila dito. Kasi kulang pa. Hindi pa to abot ng 2,500 hectares tong dito. Na-reclaim nila. Nasa 1,800 pa lang sila. Hindi pa abot ng 2,000 na hektarya yung na-reclaim siya. Ito yung mga kabayan dito. Ito yung dito sitwasyon ngayon sa gilid ng ginagawa nilang New Manila International Airport. Although wala siyang mga equipment dyan dito sa malapit sa atin, pero this year, last quarter siguro or next year ay mag-resume ulit to. Ito pang reclaim nila dito. Kasi kailangan matapos na to at magawa na. Dito sa ginagawa nilang airport, magkaroon din dito ng mga solar farm. Kasi yun yung main source ng din electricity sa gagawin nilang airport. Yan, kasi medyo malayo siya sa dito sa may mainland. Yan, so pag natapos naman to, itong ginagawa nilang airport ay mga libo-libong mga kababayan naman natin yung mabigyan ng trabaho dito. So halos lahat naman dito siguro sa malapit na barangay o mga bayan dito sa Bulacan, sa Taliptip, yan, Bambang, Perez, at pati na rin dyan sa may sa may Kawayan, kasi may malapit na portion dito ng may Kawayan, sa Kaobando. Yun yung mga mabibigyan o priority ng mabibigyan ng trabaho dito once na magbukas na tong airport na to. So check natin, antabayan natin, kasi pag may mga building dyan na matatayo, makikita naman natin dito sa baba o sa gilid, makikita natin na may mga structured na dyan o mga building na naitayo, kasi sobrang patag naman yan, wala naman siyang obstruction na makikita natin dito. So once na mayroong construction dyan, magkatayo ng mga building, mga runway, ay kitang kita dito sa may location natin or dun sa highway, kasi kita mo na dun yung airport dun sa highway.
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.